Aking mga kapatid sa pananampalataya. Ito naman po yung kapatid sa ating rabay na si Roland. Na tayo na naman po ay binibigyang pagkakataon ng ating rabay na makapangalan niyang salita. Tayo po sana ay maging karapat dapat na makarinig at bumasa ng mga salitang ibabahagi ng rabay. Pangunawa at kaalaman. At tayo po ay maging kaluguran po ng ating rabay na makaunawa ng mga salitang ating maririnig at mababasa. Sa mga kapatid, tulad po ng nasusulat, ang maikling lapis ay mas mabuti kaysa sa mahabang memorya. Alam po ninyo, sa tuwing magbibigay po ang ating rabay ng kanyang aral, alam po natin na ito ay para po sa ating ikatututo at ikabubuti at ikakatatag ng ating mga pananampalataya. Kung tatanggapin po natin na ito po'y makakabuti sa atin. At kung maapakan man po ng rabay ang ating mga paa, masagasaan man po ng ating rabay ang ating mga pride, tayo po sana ay huwag magkaroon ng sama ng loob. Ano po? Kundi tayo po ay maging mapagpakumbaba. Dahil kung ang maririnig po natin ay katotohanan naman at ito'y makakapagpabago ng ating mga maling pangunawa, tanggapin po natin. Para po sa lalong ikaluluwalhati ng pangalan ng ating Amang Yahweh at ng ating Rabay, Yeshua HaMashiach. Sa aral pong ibinigay ng ating Rabay ay may pamagat na, what are you looking at? Ano ba daw ang ating tinitignan? O ano ba yung ating mga gusto sa buhay? Ano ba yung ating inaasahan sa ating pananampalataya? Ano ba yung ating ini-expect bilang isang nananampalataya? Alam po ninyo, sa ating pang-araw-araw na buhay, tuwing umaga po, tayo po ay may inaasahan. May tinitignan po tayo na mangyayari sa ating buhay tuwing araw o tuwing umaga. At sana po makatugon tayo doon sa sinasabi ng ating rabay na tama ba yung ating inaasahan sa ating pang-araw-araw na buhay. At nang tanggapin po natin ang pananampalataya mula sa ating rabay, tama ba yung saloobin na nakikita natin o nararamdaman sa ating mga puso at ito yung mga pinapangarap natin sa ating buhay. Yung ating mga tinitignan na nakikita ng ating mga mata, ito ba'y para sa ikaluluwalhati ng ating Ama at ng ating Rabay o para lang sa ating mga sarili? Nang tayo ba'y manampalataya, ine-expect ba natin ng ating pananampalataya ay magbibigay sa atin ng karangyaan sa buhay? O yung ating pananampalataya ba ay magiging dahilan para yung bang parang tayo ay naglalakad sa maayos na daan? O yung masasabi natin na mas magiging magaan ang ating buhay at hindi na tayo makakaranas pa ng mga pagsubok? Talasasin po natin ang aral ng rabay na tayo po sana ay magkaroon ng tinatawag na kahandaan na tanggapin ang aral na ibabato sa atin ng rabay. Tayo po sana ay magkaroon ng tinatawag na pusong laman na nakakaunawa at hindi pusong bato na ayaw tanggapin ng katotohanan. Sundan po natin ang ibinigay na aral ng ating rabay at talasasin natin yung kwento na inayos ng rabay para maunawaan po natin ang aral na ibinabahagi niya sa araw pong ito. Simulan po natin dito sa aklat ng Isayas. Alam po ninyo, dito po sa aklat ng Isayas, particularly ang chapter 53 ay tungkol sa pagdating ng ating rabay dito sa lupa. At dito natin malalaman na ang pagdating ng rabay dito sa lupa ay hindi katulad ng inaasahan nung panahon niya na makikita nila bilang isang manunubos at bilang hari ng mga hari. Dahil mababanaag natin o mauunawaan natin na kung alam na natin ang kwento ng rabay,
karamihan po sa kanyang mga tinatawag na mga kababayan ay hindi tumanggap sa kanya. The reason being ay mali yung pananaw o mali yung katauhan na ini-expect nilang makita. Kaya dito natin mauunawaan na ang ating mga tinitignan o yung ating mga ini-expect, sometimes ay hindi yun ang mangyayari sa ating buhay. Ihanda natin ang ating mga sarili sa ibibigay na aral ng rabbi dahil dito ay alam niya na kung tatanggapin natin ang aral na ibabahagi niya, lalo po tayong matututo at tatatag ang ating mga pananampalataya. Dito po sa aklat ng Isaiah, chapter 53, aklat po ni Isaias o Yesayahu or Yesaya, chapter 53, verse 1 and 2. Ito po ang sinabi ng ating propetang Isaias bago po dumating ang ating rabbi almost 600 years ago, bago ipinanganak sa lupa ang ating rabbi. Isaiah 53 verse 1 and 2. Ito po ang sinabi ni Isaias. Sabi niya, sinong naniwala sa aming balita? Who believe in our report? Sino daw ang naniwala sa balita ni Isaias? Totoo. Sino bang naniwala nang dumating ang rabbi? Mabibilang lang sa daliri. At dinagdag niya, kanino nahayag ang bisig ni Amang Yahweh? Kanino daw ba nahayag ang bisig ni Amang Yahweh? Pag sinabing bisig ni Amang Yahweh, yung kanyang kanang kamay. The power of Father Yah. Verse 2, sapagkat siya'y tumubo sa harap niya na gaya ng sariwang pananim at gaya ng ugat sa tuyong lupa. Siya daw ay sariwang pananim, pero tumubo saan? Sa tuyong lupa. Meaning, wala pong nag-alaga sa kanya nang dumating siya dito sa lupa. Wala pong tumingin sa kanya as if tiningnan siya na parang anak ng ama. Wala po. Dahil kung alam natin ang kwento, itinakwil po siya ng kanyang mga kababayan up to the extent na pinatay po siya ng kanyang tao na siyang dahilan kung bakit siya nagkatawang tao dito sa lupa. Yung kanyang tinatawag na bayan, na dahilan kung bakit siya bumaba dito sa lupa dahil siya mismo ang nagsabi, siya'y naparito para iligtas ang bayang Israel. Pero ang mismong kanyang bayan ay tumalikod sa kanya. Alam niyo po kung bakit? Eto, dahil siya'y dumating dito sa lupa na walang anyo o kagandahan man. Dahil nang dumating ang rabbi dito sa lupa, ang ini-expect probably ng kanyang mga kababayan ay darating siyang parang hari na nadadamitan ng damit panghari at damit pangmayaman. Kaya marami ang tinatawag nating na disappoint nang dumating ang rabbi at ang misaya ng Israel na nadadamitan ng damit mahirap at ipinanganak sa isang sabsaban. Sabi niya, siya'y dumating na walang anyo o kagandahan man, wala siyang may pagmamalaki na kayamanan. Ni wala siyang posisyon sa politika na katulad ng inaasahan ng marami. Kaya sabi niya, pagka ating minamasdan siya, sabi niya, ay walang kagandahan na mananais tayo sa kanya. Dumating ang rabbi as if parang katulad lang natin na common. Wala kang makikitang, anong tawag dito? Makakatawag pansin. Ganito kasimple ang pagdating ng rabbi nung siya'y dumating dito sa lupa. Now, hindi ba ganito rin ang turing sa atin ng mga nakakilala sa atin kapag tayo ay mangangaral din ng kanyang salita? Ang tingin sa atin parang wala lang. Parang wala din silang narinig.
Pero kung ang mangangaral siguro naka-Amerikana, naka-kotse, nadadamitan ng mga mamahaling damit, at kilalang tao sa isang bayan, siguro may makikinig. Ito bang tinitignan natin na pwedeng mangaral sa atin para tayo ay manampalataya? Dahil kung ikukumpara natin ang ating mga sarili ng nangangaral ang rabay, ganun din ang rabay nung panahon niya. Halos wala ring nananampalataya. Dahil hindi nila sukat akalain na ang isang propeta ay magmumula sa bayan ng Nazaret na walang pinagmulang malaking angkan, kundi siya'y anak ni Jose na isang aluwagi. Karpentero po ang kanyang ama, ayon sa kwento. At maaaring ang rabay ay nagtrabaho din bilang isang karpentero na ipinamana ng kanyang ama na siyang magiging, yung bang parang naging kaugalian ng panahon nila na kung anong trabaho ng kanilang mga ama ay siya ring mamanahin ng kanilang mga anak. Kaya nang mangaral ang rabay at sabihin niyang siya ang Misaya na ipinadala ng ama, sino ang naniwala? Sabi ni Propeta Ezekiel. Sa panahon natin, kung tayo po ay mangangaral at maririnig nila ang ating mga salita at malalaman lang nila na ang nangangaral sa kanila ay wala mang may pagmamalaking kayamanan. Ni walang masasabi natin na abot na antas ng tinatawag na antas ng lipunan. The reason being na isang dahilan kung bakit kakaunti pa rin ang nananampalataya sa atin sa bansang Pilipinas kumpara sa ibang mga sekta ay dahil tayong nangangaral ay nagmula lang sa katulad ng ating rabay na isang mula sa isang pamilyang mahirap. Ito ang tinitignan ba natin bilang mananampalataya? Na mananampalataya lang tayo at maniniwala sa sinasabi ng isang mangangaral kung ito'y nakadamit, nakagalang-galang, at may mataas na pinag-aralan, at may sinasabing pwesto sa lipunan. Kaya sabi ng Propeta Isaiah, sinong maniniwala sa ating balita? Alam po ninyo, marami na akong napuntahan nung panahon ni Elder Ben na kasamang nangaral. Pero hindi ko maalala kung meron kaming nabautismuhan sa lugar na pinuntahan namin outright. Wala po. Wala akong maalala na nabautismuhan namin agad-agad outright na nagpunta kaming namasyal. Ganon kahirap ang mangaral o ganon kahirap maniwala yung mga pinapangaralan dahil ang nakikita nilang nangangaral ay parang katulad lang nila na nagmula din sa isang mahirap. Parang panahon ng ating rabay. Dahil nasusulat na ang ating rabay ay may nag-iisang damit at may nag-iisang sandalyas. Niwala nga daw siyang mahiligan ng kanyang ulo. Niwala siyang masasabing kanyang sariling tahanan. Pero ano bang ating tinitignan sa isang mananampalataya at sa isang asimblya na gusto nating puntahan para makarinig sa salita ng ating rabay? Ini-expect ba natin ng mga asimblya na mag-iimbita sa atin at mangangaral sa atin ay naggagandahan? Yun ba ang ating ini-expect na isang dahilan para tayo ay manampalataya? Talasasin po natin kung ano nga ba ang ating tinitignan para tayo manampalataya at patuloy na manampalataya sa aral na ibinabahagi ng rabay. Nung panahon ng rabay, mabibilang po sa daliri ang nanampalataya. Sa ating panahon, mabibilang din kaya? Dito po sa aklat ni Yohanan, alam po ninyo
Ito ang dahilan probably na nang dumating ang ating rabbi at ipinamalita ni Yohanan na dumarating ang ating rabbi, walang gaanong naniwala. Bakit? Ito ang sinabi ng ating Apostol Yohanan nang dumarating ang ating rabbi. John chapter 1 verse 36. John chapter 1 verse 36. At kanyang tinignan si Yaswa samantalang siya ay naglalakad. At nakita ni Yohanan ang rabay na naglalakad. Hindi po siya dumarating sa isang magarang karwahe na may mga tauhang mga nangunguna, walang mga trompetang sumisigaw at tumutugtog na dumarating ang hari ng Israel, kundi siya'y naglalakad. Pero nakita siya ni Yohanan. At nang makita siya ni Yohanan, nakita ni Yohanan ang isang tunay na manunubos mula sa Ama. Bakit? Anong sinabi ni Yohanan? Anong sabi niya? At tinignan ni Yohanan ang rabay na naglalakad at sinabi, narito ang kordero ng Ama. Ipinahayag ni Yohanan nang makita niya ang rabay na dumarating ang kordero ng Ama. Ang ipinangako na magliligtas sa bayang Israel dahil sa kanilang mga kasalanan at pagsalangsang. Pero may naniwala ba? Nang ipinahayag ni Yohanan na dumarating ang kordero ng Ama. Alam po natin ang kwento, ano po? Pinatay ang ating rabay. Dahil nga ang sinabi ko sa inyo, ang ini-expect ng bayang Israel na hahango sa kanilang kahirapan at kanilang kasalanan ay isang hari. Nakadamit hari. Nakasuot hari. May karangalang parang hari. Pero hindi nila naunawaan na ang rabay ay ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Amo ng mga amo. Pero walang naniwala. Bakit? Dahil nang dumarating ang rabay, naglalakad. Walang may pagmamalaki na kayamanan. Nang tinanggap natin ang ating pananampalataya, ano bang ini-expect natin din sa ating pananampalataya? Ini-expect ba natin na ang asemblya ang magpapayaman din sa atin? Ini-expect ba natin na ang asemblya ng Ama ang magbibigay sa atin ng kasaganaang ating inaasam sa buhay na ito? O magiging katulad din tayo ng mga Israelita nung panahon ng rabay na hindi nila nakita ang tinatawag na pagiging kordero ng rabay na ipinadala ng Ama. Baka magkulang din tayo ng pangunawa na ang asemblya ng rabay na siyang pinamunuan niya at pinamumunuan pa rin niya hanggang ngayon ay siyang magliligtas din sa atin at para magkaroon tayo ng pagkakataon na tumanggap ng pagpapala. Baka po magkaroon tayo ng ibang mga pananaw sa buhay na iba yung ating tinitignang dahilan kung bakit tayo umanib sa asemblya. Huwag naman po sana. Tayo sana ay magkaroon ng tinatawag na pangunawa na maunawaan natin ang mga ipinapadala ng ating rabay na mga mangaral at mga aral ay mula po sa Kanya, bagamat maaaring ang nagbibigay ng aral ay naglalakad
at walang maipagmamalaking pag-aari niya. Sana po ay magkaroon tayo ng tinatawag na pangunawa. Huwag nating gayahin ang panahon ng ating rabay nang dumating siya sa bayang Israel na hindi siya nakilala. Saan tayo tumitingin at paano natin tinitignan ang mga pagpapalang ibinibigay ng Ama? Alam po ninyo, may kwento dito sa aklat ng Kronikas nung panahon ni David. At kung paano natin ito titignan, dito natin mapapatunayan na yung ating pangunawa ay ito'y magiging dahilan ng isang pagpapala o ito'y magiging dahilan ng isang sumpa. Unang Kronikas chapter 15 verse 29. Ito po ang kwento ng isang bahagi ng buhay ni David. Unang Kronikas chapter 15 verse 29. Ito po ang kwento. Maaaring nabasa na ito ng mga women's ministry. Ito ang kwento ni Haring David nung siya'y nagsasayaw habang ang kaban ng tipan ng ama ay ipinapasok sa bayang Israel. At nangyari, samantalang ang kaban ng tipan ni Amang Yahweh ay dumarating sa bayan ni David na si Mikal na anak ni Saul na unang asawa ni David. First wife siya ni David. Dahil siyang ibinigay ni Saul na asawa ni David. Now, si David dito ay nagsasayaw ng kanyang buong lakas. Ayon sa kwento, every 6 steps, nagpapakatay si David ng handog. Ganon siya kasaya nang ipinapasok ang kaban ng tipan sa bayan ng Jerusalem. At nagsasayaw si David ng kanyang buong lakas, hindi para sa tao ang ginagawa ni David, kundi ito'y para kay Amang Yahweh dahil natupad ang pangako ni Amang Yahweh kay David na si David ang maghahari sa bayang Israel at hindi mapuputol sa lahi ni David ang kanyang kaharian. Kaya po nagsasayaw si David ng buong lakas, ng kanyang buong puso. Pero nang makita ito ni Mikal, ano ba ang gustong makita ni Mikal nang makita niya si David? Gusto ba niyang makita si David na nakadamit hari, na may mga trompeta sa unahan niya, at dumarating at sumisigaw ang mga tao na dumarating ang kanilang haring si David? O ang makita niya na ang kanyang asawa at ang kanyang haring si David ay nagpapakumbaba sa harapan ng ating Ama, kaya sumasayaw siya ng buong lakas at buong pagpapakumbaba? Ano ba yung ating tinitignan sa ating pananampalataya? Sabi niya rito, nang si Mikal na anak ni Saul ay tumanaw sa dungawan nang makita niya si David sa dungawan, at nakita niya ang haring David na sumasayaw at tumutugtog, instead na matuwa si Mikal at bumaba sana siya para samahan si David sa pagsasayaw, hindi. Dahil nang makita niya si David na nagpapakumbaba sa harap ni Amang Yahweh, iba ang naging pananaw ni David. Ni Mikal. Niwalang kabuluhan ni Mikal si David sa kanyang puso. Ginawa ni Mikal na pagkawalang kabuluhan ang ginawa ni David, samantalang si David ay buong lakas
at buong pusong nagpapakababa at nagsasaya dahil sa pagtupad ni Amang Yahweh ng kanyang pangako. Mga kapatid ko, may mga pagkakataon na may makikita tayo sa ating assembly na maaaring hindi abot ng inyong pangunawa at kayo ay makapag-isip ng masama na hindi naman dapat inyong isipin dahil maaaring baka matulad kayo sa panahon ni Mikal at panahon ni David. Tayo ba ay magiging katulad ni David o magiging katulad ni Mikal? Na hindi tayo pwedeng magpakababa sa harapan ng ating Ama dahil sa ating mga naabot sa buhay o dahil sa ating mga posisyon sa buhay. Or tularan natin si David na gaano man yung ating naabot na at maaabot pa. Pero kung tayo ay haharap sa Ama, tayo ay magpapakumbaba dahil alam natin na ang lahat ng ating mga tinatanggap na pagpapala ay galing kay Amang Yahweh at hindi mula sa gawa ng ating mga kamay o sa mga kapangyarihang ating naabot sa ating lipunan na ginagalawan. Ano ba yung ating tinitignan sa ating pananampalataya at sa pagpapala na ibinibigay ng ating Ama sa pamamagitan ng ating Rabay, Yeshua HaMashiach? Dahil po sa maling pananaw, ang pagpapala po sana ni Mikal ay naging walang kabuluhan dahil sa kanyang maling pananaw sa ginawa niya, sa ginawa ni David. Huwag naman po sana. Ano po? Ito po. Genesis chapter 13. Itong kwento namang ito ay kwento ng magtiyuhin. I pray na maalala niyo ang kwento na ito. Ito ay kwento ni Lot at kwento ni Abraham. Alam po ninyo, sa maling pananaw o mas magandang sabihin kung paano natin tinitingnan ang ating buhay sa ngayon ay it's either maging pagpapala sa atin o magiging sumpa sa atin. Talasasin po natin ano po? Ito po ay aral ng Rabay para tayo magkaroon ng tinatawag na kahandaan sa ating mga saloobin at maitama natin ang ating mga ginagawang mga kahandaan sa buhay. Genesis chapter 13. Ang kwentong ito ni Lot at ni Abraham nung sila po'y magkahiwalay. Tignan po natin ang kwento kung bakit sa mga pananaw natin sa buhay ay nagkakaroon ng tinatawag na pagkakamali sa ating mga nagiging desisyon sa araw-araw. Eto, verse 11. Tapos ko sa verse 10. Dahil sa verse 10, ando doon yung kwento. Sabi niya dito, at itiningin ni Lot ang kanyang mga mata. Now, ito yung kwento na pinamili ni Abraham si Lot dahil sa dami ng kanilang mga ari-arian na mga hayop. Hindi sila pwedeng magsama sa isang lugar. Kaya nagpasya silang magtiyuhin na magkalayo o maghiwalay ng lugar para may lugar ang kanilang mga hayop. Now, pinapili ni Abraham una si Lot. Ito ang ginawa ni Lot. Verse 10. At itiningin ni Lot ang kanyang mga mata. At anong nakita ni Lot? At natanaw niya ang buong kapatagan ng Yordan o Yarden na pawang patubigan na magaling sa magkabi-kabila kung pasasuwar bago ginaba ni Amang Yahweh ang Sodoma at Gomora ay gaya ng halamanan ni Amang Yahweh
gaya ng lupain ng Ehipto. So nakita ni Lot sa kanyang pangunawa, mas maganda yung lugar na nakita niya. Maganda yung lugar. Kaya nung ginawa ni Lot, verse 11, kaya't pinili ni Lot sa kanya ang buong kapatagan ng Yordan. At si Lot ay naglakbay sa silanganan at sila'y kapwa naghiwalay. So ang natira kay Abraham ay yung inayawan ni Lot. Now, tama ba ang naging desisyon ni Lot? Now, alam niyo kung ano yung mali doon sa naging desisyon ni Lot? Yung kagandahan ng lugar na, tama po siya. Pero mayroon pong isang mali doon sa kanyang lugar na pinili. Ito ay boundary ng syudad ng Sodoma at Gomora. That's why. Yun ang hindi nakita ni Lot. Bakit? Nabulag si Lot sa kanyang nakitang kagandahan at hindi niya naalala na ang syudad ng Sodoma at Gomora ay hindi kumikilala kay Amang Yahweh. Pero tumabi siya sa isang lugar na hindi kinikilala si Amang Yahweh. Alam po ninyo, sa ating mga desisyon sa buhay, sometimes lagi nating iniisip, palaging masagana sa kabilang ibayo. Sabi nga sa English, it's always greener on the other side. Alam po ninyo, kung tayo po ay nasa pananampalataya ng Ama, pero kung minsan, nakikita ninyo na parang mas maganda sa kabila, Always. maaaring nakikita niyo siguro na parang mas mayayaman yung ando doon sa kabila. Nakadimit ng mga magaganda. Nakaalahas kung todo. May singsing, may pulseras, may kwintas, may gintong relo, everything ay mas maganda para sa kanila. Pero kung ikukumpara mo sa mga kapatiran na nakikita mo sa ating asimblya, maswerte ka na kung may makita kang may sasakyan na paparada sa ating kapilya. Karamihan sa kanila, it's either naglalakad, o may kuliglig, o kaya may motorsiklo, pero kumpara sa ibang asimblya o sekta ng pananampalataya, parang sa tingin mo, mas maayos sila. Kaya karamihan sa atin ay nawawala sa pananampalataya dahil ang tinitignan ng iba yung kanilang nakikitang pisikal at hindi nila nakikita yung spiritual. Alam po ninyo, nabautismuhan po ako sa pananampalataya ito noong 1992. This is my 31 years sa pananampalataya. Pero hindi ko po may pagpapalit ang pananampalatayang ito kahit sa anong pananampalataya. Dahil dito ko naramdaman, dito namin naramdaman ng aking asawa at ng aming mga anak at ng aming mga magiging apo ang pagpapala po ng Ama. Hindi po matatawaran ang pagpapalang espiritual ng Ama muna bago ang pagpapalang mga tinatawag na physical. Ang espiritual na pagpapala po ng Ama ay hindi po mababayaran ng kahit na anong salapi or kahit na anong gara ng kasautan o ganda ng sasakyan o laki ng bahay na nakikita nyong pag-aari ng nasa kabila. Huwag nating gayahin si Lot. Dahil sa maling pananaw ni Lot, alam natin ang kwento. Sinunog ni Amang Yahweh
ang Sodoma at Gomora. At dahil nasa boundary si Lot, kailangan umalis ni Lot. Pero sa pagmamadali niya, at sa dami na rin ng kanyang mga naipundar, ang 2 anak lamang niyang babae ang kanyang naisalba, hindi ang kanyang asawa. Ano ba yung ating mga tinitingnan sa ating pananampalataya? Nang dumating ang ating apostol na si Yohanan, na sinasabi ni Propeta Isaias na siya yung tinig sa ilang na sumisigaw at inihahanda ang daraanan ng ating rabay. Alam po ninyo, may sinabi ang ating rabay sa kanyang katauhan. Ito po, Lucas chapter 7, verse 24. Ito po, Lucas chapter 7, verse 24. Ito, sinabi ng ating rabay tungkol kay Yohanan. Nang mga kaalis na ang mga sugo ni Yohanan o John, ay nagpasimula siyang magsalita tungkol kay Yohanan o tungkol kay John sa mga karamihan. Ito, ang patutuo ng ating rabay kay Yohanan. Dahil nang nangangaral si Yohanan, katulad din siya ng rabay. Mabibilang din sa daliri ang mga nanampalataya kay Yohanan. Bakit? Etong dahilan. Nawalam natin ang kwento na si Yohanan ayon sa description ay para siyang ermitanyo. Mahabang buhok, nakadimit na magaspang na kayo, ang yung ginamit niya yung balabal niya balat ng hayop, may isang bigkis, at nabuhay sa ilang na pinakain ng mga ibon, ng pulot at balang. Yun pong pinakain ni Amang Yahweh kay Yohanan. At anong sabi ng ating rabbi kay Yohanan? Verse 24. Ano ang linabas ninyo upang mamasdan sa ilang? Nang nangangaral si Yohanan, sabi ng ating rabay, ano ang nakita nyo nang kayo'y lumabas sa ilang para salubungin si Yohanan? Ano daw nakita nila? Dahil narinig nila na nangangaral si Yohanan. Sabi ni Yohanan, ihanda ninyo ang daraanan ng Mesyas. Magsisi kayo sa inyong mga kasalanan dahil dumarating ang kaharian ng Ama. Yun pong pinangaral ng ating Apostol Yohanan. Pero nang tignan ng mga tao kung sino yung nangangaral, anong sinabi ng ating rabay? Ano ang linabas ninyo upang mamasdan sa ilang? Isang tambong inuuga ng hangin? Yun bang nakita nyo sa ilang? Datapwat, ano ang linabas ninyo upang makita? Isang taong nararamtan na mga damit na mamahalin? Nakita nyo ba ang nangangaral na nakadamit mamahalin? Hindi po. Narito ang nagsisipanamit ng maririlag at nangabubuhay sa karangyaan ay nasa mga palasyo ng mga hari. Kung ini-expect nyo si Yohanan ay nakadamit hari o nakadamit marangya, anong sabi ng ating rabay? Ito'y makikita ninyo saan? Sa mga palasyo ng hari. Dahil si Yohanan ay katulad din ng rabay, may isang damit at may isang sandalyas. Wala ring tahanang mapaghihiligan ng kanyang ulo. Bakit? Dahil pinalaki siya ng ating Ama sa ilang nung handa na siyang mangaral. Kaya nung sabi ng rabay, narito ang nagsisipanamit ng maririlag ay nangabubuhay sa karangyaan ay nasa mga palasyo ng hari. Datapwat, ano ang linabas ninyo upang makita? Isa bagang propeta? Oo, sinasabi ko sa inyo,
higit pa sa isang propeta. Higit pa daw sa isang propeta. Pero ito'y naunawaan ba ng bayang Israel nang mangaral si Yohanan? Hindi po. Sa katotohanan, pinugutan si Yohanan ng kanilang haring si Herodes. Now, bakit? Dahil iba ang ini-expect nilang makita ng nangangaral si Yohanan. Now, ito rin ba ang dahilan kung bakit mawawala ka sa pananampalataya dahil iba ang gusto mong makita at iba naman ang iyong nakikita sa asimblya? Ini-expect mo ba na lahat ng mga kapatid mo sa asimblya ay may ibibigay na pagpapala sa iyo at hindi ikaw yung magbibigay ng pagpapala? Ang ini-expect mo ba ay ikaw yung laging may nabibigyan, laging ikaw ang may nakukuha instead na ikaw yung nagbibigay? Ini-expect mo ba na ikaw yung palaging sentro ng atensyon nila at hindi ikaw yung magbibigay ng atensyon sa kanila? Ini-expect mo ba na ikaw yung pagsisilbihan instead na ikaw yung magsisilbi? Ini-expect mo ba na sa isang tawag mo ay agad may sasagot? At kung kailangan mo ng tulong ay kumakaripas ng takbo ang iyong mga tinatawagan? Or either ikaw ang kumakaripas ng takbo para magbigay ng tulong sa mga nangangailangan? Ano ang iyong tinitingnan sa ating asimblya na ibinigay na pagpapala ng Ama? Gagayahan ba natin ang panahon ng ating mga apostol at panahon ng mga propeta na instead na tayo ay matuwa sa ibinigay na pagpapala na ibinigay na lingkod ng ating Ama na mangangaral sa atin at magpapaunawa ng kanyang mga salita, ay ating tutuyain at papatayin dahil sa ating mga maling pangunawa. Hindi man natin papatayin, sabihin natin, ating tatalikdan. At tayo'y hindi maniniwala sa kanilang sinasalita dahil hindi tayo sumasang-ayon sa kanilang mga sinasabi. At ikaw ay mas nakakaunawa sa iyong pangunawa. Ano yung ini-expect mo sa isang asimblya na ikaw ang laging tama at ikaw ay mas maraming alam kaysa doon sa nagtuturo, o laging ikaw ang tama sa lahat ng mga gusto mong ipaunawa at lahat ng mga makikinig ay magsasabing ikaw lang ang tama? Or kailangan tayong magpakumbaba at matuto sa aral na ibinibigay ng Ama para tayo ay magkaroon ng tinatawag na pangunawa? Ano ang ini-expect natin sa ating asimblya? What are you looking for? Or what are you looking at? Isaiah chapter 38 verse 4. Isaiah chapter 38 verse 4, sabi niya, sa oras ng ating mga pangangailangan, ano ang ating tinitingnan o saan tayo tumitingin? Alam niyo, may sinabi dito sa Isaiah ng panahon niya na nangailangan siya. Isaiah 38 verse 14. Pero ang kwentong isinulat ni Isaiah ay kwento ni Hezekiah. Now, kilala natin si Hezekiah, tama? Ito yung Hezekiah na umiyak dahil dumating na yung araw na mamamatay siya. Now, pag tayo ay makarinig kaya ng tinig at sinabing tayo ay mamamatay na that day, ano kayang gagawin natin? Magkukumahog din kaya tayo na gawin yung mga ating last will of testament, last day on earth? Pero
Talastasin natin kung anong ginawa ni Hezekiah at kung kanino siya tumingin sa oras ng kanyang tinatawag kabagabagan sa buhay. Isaiah 38 verse 14, sabi niya, gaya ng langay-langayan o ng tagak, humihibik ako. Ako'y tumangis na parang kalapati. Ang aking mga mata ay nangangalumata. Saan? Sa pagtingala. Alam po ninyo, huwag sanang umabot sa panahon natin sa ating buhay na sa puntong wala na tayong masulingan kundi ang tumingin sa taas para humingi ng tulong. Alam po ninyo, ako po ay natuwa kanina nang marinig ko ang ating kapatid na si Ninita. Dahil tuwing siya po ay nagsasalita, nararamdaman ko po yung kanyang paghihirap ng loob. Kaya ako po yung unang natuwa nang marinig ko yung kanyang patutuo. Dahil sa patutuo niya, sa oras ng kanyang mga pangangailangan at kabagabagan, wala siyang magawa kundi ang tumingala sa itaas. At tumigil sa lahat ng kanyang mga ginagawa. Dahil alam niya na walang pwedeng tumulong sa kanya sa oras ng kanyang kabagabagan maliban ng tumingin sa itaas. Ito ang ating pag-asa kung bakit tayo ay dapat manatili sa ating pananampalataya. Bakit? Dahil mayroon tayong pag-asa at mayroon tayong tinitignan. Sa anumang panahon ng ating buhay at anumang sigalot na dumating sa ating panahon, mayroon tayong maasahan. Kaya sabi niya, ang aking mga mata ay nangangalumata sa pagtingala. O Amang Yahweh, ako'y napipighati. Ikaw naway maging tanggulan sa akin. Tama po. Sa oras ng ating mga kabagabagan, kanino tayo titingin para mayroon tayong makapitan? Kanino tayo tatanaw para mayroon tayong matatawag na pag-asang hinihintay? Alam po ninyo, nung panahon ng ating rabay, alam po ba ninyo kung ano din ang kanyang ginawa? Nang lumapit sa kanyang mga alagad, at sila'y namumroblema kung paano nila pakakainin ang 5,000 mga kalalakihan na nakinig ng kanyang mga salita, idagdag na rito ang mga kababaihan. So masasabi natin ang bilang ng panahon ng kanyang mga pinakain ay umaabot sa mahigit 5,000. Dahil ang mga 5,000 yun ay mga kalalakihan lamang. Pero tingnan natin ang ginawa ng rabay, katulad din ng ginawa ni Hezekiah, katulad din ng ginawa ni kapatid na Ninita. Ito, Mateo chapter 14 verse 19. Ito. Mateo 14 verse 19. Ito po ang sinabi. Anong sabi niya? At ipinag-utos niya sa mga karamihan na sila'y magsiupo sa damuhan. Kinuha niya ang 5 tinapay at ang 2 isda. At anong ginawa? At pagtingala sa langit. Now, bakit siya tumingala sa langit? Dahil mayroon siyang kausap nang siya'y tumingin sa langit. Bakit? Dahil ipinaunawa sa kanya ng Ama na ang kanyang anak ay kanyang pakikinggan sa anumang oras na siya'y makikipag-usap sa kanya. Kung ipinangako ito ng Ama sa kanyang anak na namatay para sa atin at ipinangako naman ng ating rabay
nadidinggin ng Ama ang ating mga panalangin. Kanino tayo titingin sa oras din ng ating mga pangangailangan? Dahil ang Rabbi sabi niya, at pagtingala sa langit ay kanyang pinagpala at pinagputol-putol at ibinigay ang mga tinapay sa mga alagad at ibinigay naman ng mga alagad sa mga karamihan. And out of those 5 loaves of bread and 2 fish, nakakain ang 5,000 mga kalalakihan, hindi isasama dito ang bilang ng mga bata at mga babae. At nang matapos silang kumain, ilan ang natira? 12 bakul ng basket ng mga tinapay at ng isda. Bakit? Dahil alam ng Rabbi na siya'y hindi pahihindian ng kanyang Ama. Dahil siya'y umaasa sa tulong ng kanyang Ama sa oras ng kanyang pangangailangan. Hindi po ba dapat ganito rin ang ating tinitingnan sa ating pananampalataya? Na sa oras ng ating mga pangangailangan kagipitan, tayo lamang po ay kailangang magpakumbaba at tumingin sa kaitaasan dahil andudoon ang ating Ama sa langit na naghihintay ng ating mga hinaing. Naghihintay lang po ang Ama. Tayo na ba ay ganoon kataas sa ating mga sarili at hindi natin maalalang humingi ng tulong sa nagpala sa atin? O sinasabi natin sa ating sarili na kaya nating bigyan ng katubusan ang ating mga pangangailangan? Ano po yung ating tinitingnan sa ating mga pang-araw-araw na buhay? Now, hindi lang po nangyaring minsan yon. Inulit pa ito ng Rabbi. Nangyari na naman ito sa panahon ni Marcos, pero ito'y hindi lang hindi 5,000. Ito naman ay hindi ito 5,000 pinakain, kundi ito'y may kinalaman naman sa isang dalaga na hindi. Dalaga ba to? Ito ay isang pipi, I believe. Marcos chapter 7. Ito, tingnan natin. Ang bingi at pipi. Verse 34. Dinala ang batang ito na pipi at bingi upang pagalingin ng Rabbi. Anong ginawa ng ating Rabbi? Verse 34. At pagkatingala sa langit. Now, bakit isinusulat o ipinapaunawa sa atin na every time nagagawa ng pagpapala ang ating Rabbi at mga himala, tumitingala siya sa langit? Bakit? Dahil siya'y nagpapakumbaba sa kanyang Ama at the same time, humihingi siya ng tulong pagpapala sa kanyang Ama. Dahil kinikilala ng ating Rabbi na ang Ama ay hindi magpapahindi sa kanya. At alam ng Rabbi na kayang gawin ng Ama ang kanyang sasabihin sa kanya. Kaya pagkatingala niya sa langit, siya'y nagbuntung hininga at sinabi sa kanya, ipata! Nang ibig sabihin ay mabuksan ka. Kaya ang batang ito ay nakapagsalita after ng ating Rabbi ay tumingala, tumingin sa langit at pagalingin ng bata. Sa lahat po ng ating mga pangangailangan at sa lahat po ng ating mga karamdaman. Alam po niyo, sabi ko nga sa inyo, napakaswerte natin
Dahil meron tayong amang nasa kalangitan. Natitingin lang tayo at aasa sa kanyang tulong at pagpapagaling ay mangyayari sa atin. Ang tanong, kanino tayo titingin at ano yung ating tinitingnan sa ating mga pang-araw-araw na buhay? Tayo ba'y may pag-asang hinihintay? Dito sa aklat ng mga gawa, eto, panahon ng mga apostol. Tingnan natin kung ano naman ang tinitignan ng mga apostol at anong tinitignan ng mga tao. Wala na ang rabay dito. Panahon naman natin. Ano bang ini-expect ng tao sa mga apostol at ano naman ang ini-expect ng mga apostol sa mga tao? Eto. Aklat ng mga gawa, chapter 3. Ito. Ito yung kwento. Verse 2. At isang lalaki na pilay, buhat pa sa tiyan ng kanyang ina, ay dinadala roon saan sa templo, na siya'y inilalagay nila araw-araw sa pintuan ng templo na tinatawag na maganda, upang manghingi ng limos sa nagsisipasok sa templo. Now, dumarating ang mga apostol. Ito'y si Pedro at si Yohanan. Pagkakita kay Kipa o Pedro at kay Yohanan na magsisipasok sa templo ay namanhik upang tumanggap siya ng limos. So nang makita niya mga apostol, humanda siya. Nag-e-expect siya. Tinitignan niya na bibigyan siya ng limos ng mga apostol. Now, ito rin ba ay ini-expect din natin sa ating pananampalataya? Na sa oras ng ating mga pangangailangan, ano ang ating ini-expect? Ibibigay na tulong ng mga kapatiran o ang tulong na magmumula sa taas? Ang iyong ini-expect. Ang ini-expect mo bang tulong ay material o ang ini-expect mong tulong ay spiritual? Alin ang pipiliin mo, kapatid? Nasaan ang iyong pangunawa sa pagpapalang tatanggapin mo sa oras ng iyong pangangailangan? Bakit? Katulad din ng itong pilay na ito. Ang ini-expect niya ay magbibigay si Kipa at si Yohanan ng limos. Bakit? Yun na yung kanyang naging gawain sa buong buhay niya. Bakit siya ay lumpo? Hindi siya nakakalakad. Binubuhat siya para mamalimos sa templo. Kaya nang makita niyang mga apostol, humanda siya ngayon para humingi ng limos. At pagtitig sa kanya ni Kipa na kasama ni Yohanan ay sinabi, tingnan mo kami. Now, ang nagsalita ay si Pedro kinausap yung humihingi ng limos. Anong ginawa naman nung humihingi ng limos? Eto. At kanyang pinansin sila na umaasang tatanggap sa kanila ng anumang bagay. Yun ang kanyang tinitignan. Ang bibigyan siyang limos ni Pedro o ni Yohanan. Pero yun bang ibinigay ni Pedro at ni Yohanan? Hindi. Higit pa sa limos. Bakit? Verse 6, datapot sinabi ni Kipa, pilak at ginto ay wala ako. Datapot ang nasa akin ay siya kung ibibigay sa iyo sa pangalan ng ating Rabbi Yeshua HaMashiach. Lumakad ka. Now, that is the blessing. So, alin ang tinitignan natin, mga kapatid ko? Yung ating ikabubuhay araw-araw o yung ating ikabubuhay magpakailanman
dahil ito ang buhay na walang hanggan na ipinapangako ng ating rabay sa mga mananampalataya. Anong tinitingnan natin sa ating pananampalataya? Na tayo ay may makain araw-araw o yung tayo ay mabigyan ng pagkakataon ng ating pangalan ay masusulat sa aklat ng mga buhay? Ang buhay ba nating ito sa lupa ang ating tinitingnan lamang na gustong iligtas o yung ililigtas natin ang ating sarili sa pamamagitan ng ating pananampalataya at sa awa ng ating rabay at ng ating Ama na tayo mabibiyayaan ng buhay na walang hanggan? Ano yung ating tinitignan? Yung katulad ba nitong pilay na umaasa sa isang kapiranggot na limos o yung kanyang paggaling na habang buhay at hindi na siya manlilimos dahil mayroon siyang kakayahang mabuhay para sa kanyang sarili dahil sa pagpapalang ibinigay ng Ama? Ang tinitignan ba natin ay pansamantalang kasaganaan o forever na kasaganaan? At ito yung pagtira natin balang araw sa kaharian ng Ama kung tayo mabibigyan ng buhay na walang hanggan. Ano yung ating tinitignan, mga kapatid ko, sa ating pananampalataya? Kaya sabi niya dito sa Lucas chapter 9 verse 62. Lucas, balik tayo kay Lucas. Datapwat sinabi sa kanya ng ating Rabbi Yeshua. Now, ito ay yung alagad na nagtatanong sa ating Rabbi kung ano ang kanyang gagawin para magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito ang sinabi ng ating Rabbi. Datapwat sinabi sa kanya ng Rabbi, walang taong pagkahawak sa araro at lumilingon sa likod ay karapat-dapat sa kaharian ng Ama. Saan tayo tumitingin? Sa harapan para tayo'y manatiling tapat sa pananampalataya at magtumibay sa pananampalataya o yung tayo'y tatalikod sa pananampalataya dahil may naiwanan tayo sa ating buhay na hindi natin malimutan. Gagayahin ba natin ang asawa ni Lot na siya'y hindi naging mapalad maligtas dahil siya'y lumingon sa kanyang pinanggalingan? Aminin po natin, tayo pong lahat ay may iniwanang buhay bago po tayo nanampalataya. At yung buhay na iniwanan natin ay hindi maganda. This is the reason why bakit namatay ang Rabay. Dahil sa ating mga naging buhay noon. Now, babalikan ba natin ang buhay na yaon at tatalikod tayo sa ating pananampalataya ngayon dahil iba ang ini-expect natin na tinitignan sa ating pananampalataya na hindi umayon sa ating pangunawa, tatalikuran natin ang ating pananampalataya sa ngayon? Huwag naman sana. Kayo po ay mamili kung ano yung inyong tinitingnan sa inyong pananampalataya. Pero ako, ang aking asawa, sabi kong aking asawa dahil maski ayaw ng asawa ko, talagang bibit-bitin ko ang asawa ko. Dahil hindi ko hahayaang agawin ng dyablo ang aking mga mahal sa buhay na parang inagaw sa apoy. Gawin po natin ito na mission natin sa buhay. Na wag nating hayaan na ang tinitingnan natin ay nasa kaliwa, nasa kanan, o nasa kabilang ibayo. Ang tingnan po natin yung nasa harapan natin na pananampalataya na ibinigay ng ating Rabbi Yeshua HaMashiach. Huwag tayong lilingon sa kaliwa, huwag tayong lilingon sa kanan o sa kabilang ibayo o sa likuran. Dahil bakit? Anong sabi ng ating Rabbi? Watch and pray. Watch and pray. Dahil ang dyablo, sabi ng ating Rabbi, sabi ng mga apostol, ay parang leon na umaatungal at naghahanap ng masisila. Not in my watch, sabihin niyo. Not in our watch. Alam po ninyo,
ang nakakalungkot po sa isang lingkod ng Ama na inutusan niyang mamuno sa kanyang asimblya ay may mawawalang kaluluwa. Yun po ay nakakalungkot. Para sa akin po ay nakakalungkot na makita ko na may mawawala sa ating mga kapatiran. Yun po yung nakakalungkot sa amin, sa akin bilang pastor, bilang lingkod ng Ama, bilang lingkod ng Rabay. Kaya, gayon na lamang po yung aking pagpupunyagi na ibigay ang aral ng ating Rabay. At kung may maitutulong para hindi tumalikod ang kapatiran, ay gagawin ko po yung aking magagawa. Sampo ng aking sangbahayan. Para hindi tumalikod ang isang mananampalataya, kundi lalong magtumibay sa pananampalataya. Ano yung dahilan bakit tayo tatalikod? Dahil ba sa iba yung ating tinitignan na magiging bunga ng ating pananatili sa pananampalataya? Huwag naman po sana. Alam niyo po ba, ang dahilan kung bakit maraming mga nangawawala sa pananampalataya, dahil yung expectations nila ay hindi umabot, yung kanilang tinitignan ay hindi umabot sa kanilang mga talagang pangarap sa buhay. Eto, talasasin natin ang sinabi ng ating Rabay. Lucas chapter 12 verse 15. Sabi ng ating Rabay, ang lumilingon sa likuran ay hindi tatawaging lingkod ng ating Rabay. Eto, ang sinabi pa ng Rabay, 12 verse 15. Lucas. At sinabi niya sa kanila, meaning sa kanyang mga alagad, mangagmasid kayo at kayo'y mangag-ingat sa lahat ng kasakiman. Huwag niyong sabihin na lilingon kayo sa likod dahil mas magandang naging buhay niyo noon. Maaaring mas magandang buhay niyo, pero hindi naman kayo nakakatulog dahil wala kayong pahinga. Narinig natin ang patutuo ni kapatid na Teresa. Nabuhay siya before. Marami siyang mga naging pera. Pero wala siyang pahinga. At kung ikukumpara niya ang buhay niya noon sa kabuhay niya ngayon, narinig natin, mas pipiliin niya ang buhay niya ngayon kaysa noon. Matuto tayo mga kapatid ko, ano po? Bakit? Etong sinabi ng Rabay, mangag-ingat kayo, sabi niya, mangagmasid kayo sa lahat ng kasakiman because of our greediness. Bakit? Sapagkat ang buhay ng tao ay hindi sa kasaganaan ng mga bagay na tinatangkilik niya. Hindi daw po sa dami ng pag-aari mo dito sa lupa na babatay ang iyong buhay dito sa lupa. Marami kang ang pera sa bangko. Wala namang kapayapaan sa pamilya mo. Marami kang naipundar. Wala namang kasayahan sa pamilya mo. Marami kang mga tinatawag na mga pag-aari, pero wala ka namang kasiguraduhan sa iyong kaluluwa. Hindi daw sa dami ng mga bagay na tinatangkilik ang buhay ng tao. Totoo po yun. Bakit? Dahil kung ang tinitignan ng Rabay yung may mga tinatangkilik lamang dito sa lupa, abay mga kapatid ko, nasa dulo tayo ng listahan. Nasa dulo tayo. Pero salamat sa Rabay dahil hindi ito ang kanyang tinitignan sa kanyang bibigyan ng pagpapalang buhay na walang hanggan. Hallelujah. Dahil ang tinitignan niya ay ang ating mga puso na bagbag at may kababaang loob. Na handang mananampalataya hanggang wakas. Yun ang tinitignan ng Rabay. Kaya nga sinabi ni Apostol Saulo sa kanyang sulat sa mga taga-Roma, sino ang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng ating Rabay Yeshua HaMashiach? O ano ang makapaghiwalay sa atin? Ano nga ba? Ang hirap? Sakit?
hinagpis, kawalan ng makakain, kawalan ng pera sa bangko, kawalan ng mansyon, kawalan ng kotse. Mga kapatid ko, ang mga bagay na pinapangarap mo na tinitignan mo dito sa lupa ay susunugin sa apoy balang araw. Huwag yun ang tignan mo. Kundi tingnan natin ang pagpapalang ibinibigay ng Rabay sa mga mananampalataya. Ito pa, dagdag pa natin. Sulat ni Apostol Saulo kay Timoteo. Ito, ang sinabi pa ni Timoteo. O sinabi ni Saulo kay Timoteo. Unang Timoteo chapter 6. Now, sa mga nagbasa na kay Timoteo, alam niyo ang sinasabi ng chapter 6. Ano po? Sa mga gustong yumaman. Ito ang sulat ni Timoteo. O, sulat ni Saulo kay Timoteo sa mga gustong yumaman. Verse 6 to 10. Datapwat, sabi ni Saulo, ang kabanalan na may kasiyahan ay malaking kapakinabangan. Yung makontento daw tayo sa buhay ay malaking pakinabang. Totoo. Kung ano yung ibigay ng Ama sa atin ay makontento tayo, it is a good life. Dahil hindi pahihintulutan naman ng Ama na tayo ay gutumin at mamatay na dilat ang mata. Hindi po pahihintulutan ng Ama. Magbibigay po siya ng sapat ayon sa ating pangangailangan. Bakit? Dahil siyang nagsabi, si Amang Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Magbibigay po siya ng sapat sa atin, sa ating buhay dito sa lupa. Hindi po niya hahayaang tayo ay magutom sa ating mga pangangailangan. Hindi po niya hahayaan. Kaya sabi ni Saulo, ang may kasiyahan ay malaking kapakinabangan. To be satisfied for what Father Yah gave is a blessing. Sapagkat wala tayong dinalang anuman sa sanlibutan at wala rin naman tayong mailalabas na anuman tama. Anong sabi ni Job? Hubad akong inilabas sa bahay bata ng aking ina, hubad din akong babalik. Ngunit kung tayo'y may pagkain at pananamit, ay masiyahan na tayo doon. It's true. Dahil sa ating mga tinitignan na maling mga bagay, ay baka mapapariwara ang ating kaluluwa. Huwag po nating pangarapin ang mga bagay na magiging dahilan ng pagtalikod natin sa ating pananampalataya. Huwag nating tignan yung pag-aari ng kapitbahay mo na gusto mong maging pag-aari din balang araw. Yung kapitbahay mo, nagtratrabaho 24/7, 20 hours a day probably. Walang pahinga para lang makamit yung mga bagay na gusto niya. Gusto niya na magarang sakyan, go ahead. Magdadagdag ka lang ng oras para mabayaran mo yung sakyan mo. Gusto mo na magarang bahay, go ahead. Magdaragdag ka nga lang ng oras para mabayaran yung bahay mo. Gusto mo na magandang damit, go ahead. Now, tanong, ikaw ba'y nabubuhay para magtrabaho o ikaw ay nagtratrabaho para mabuhay? Pero kung tatanungin po natin si Amang Yahweh, hindi po yan ang dahilan kung bakit tayo nabubuhay dito sa lupa. Nabubuhay tayo dito sa lupa para purihin ang Ama at ganapin ang kanyang kalooban. Kaya nga sabi ni Haring Solomon, Ecclesiastes chapter 12 verse 13, eto ang katapusan ng mga bagay. This is the conclusion of the matter. Matakot ka kay Amang Yahweh, sabi niya, at gawin mo ang kanyang kalooban. Dahil ito, kung gagamitin mo ang King James Version, ito ang katungkulan ng tao. Pero kung gagamitin mo ang ibang version, ito ang kabuuan ng tao.
See? Kaya sabi ng Apostol Saulo, kung tayo'y may pagkain at pananamit, ay masiyahan na tayo doon. Now, kung may mga anik-anik mang idadagdag si Amang Yahweh, be blessed. Dahil si Amang Yahweh din ang nagsabi. Anong sabi niya? Delight unto Father Yah, and He will give you the desire of your heart. Yung mga anik-anik na gusto mo, ibibigay din ng Ama sa'yo. Bakit? Gusto ng Ama na maging masiyahan ka, pero unahin mo muna na matuwa ka. Ha? Sa mga gawaing ipinagagawa ni Amang Yahweh. Ano bang yung tinitingnan? Ang masiyahan si Amang Yahweh o masiyahan ka? Kapatid ko, baka iba yung maging pangunawa. Kaya sabi niya, datapwat ang mga nagsisipag-nasang yumaman. Now, hindi masamang yumaman. Pero kung gusto mong yumaman at ito yung tinitignan para sa iyong sarili at para sa iyong mga anak, kapatid ko, mali ang iyong pangunawang tinitignan. Mali. Kaya sabi na po sa Solo, ang mga nagsisipag-nasang yumaman, anong nagiging dahilan? Ay nangahuhulog sa tukso at sa silo at sa maraming mga pitang hangal at nakasasama na siyang naglulubog sa mga tao sa kapahamakan in this life and afterlife at kamatayan this life and the second death. Hindi ka lang mamamatay dito sa lupa, first one. Mamamatay ka pa sa pangalawang kamatayan, which is ang dagat-dagatang apoy. Bakit? Dahil inubos mo ang iyong buhay sa paghahanap mo ng kayamanan na alam mo na balang araw ay susunugin ng Ama, pero dahil ito ang iyong tinitignan sa buhay na ito, sayang, kapatid ko. Sayang kung ito lang ang dahilan kung bakit ito ang dahilan kung bakit ka nabubuhay sa lupa para tignan, makamtan ang mga bagay na pinapangarap mo. Abay, kapatid ko, sayang ang aral na narinig mo mula sa rabay. Sayang ang pagkakataon na ipinapaunawa ng rabay sa iyo na mas higit ang buhay mo kaysa sa buhay mo dito. Masigit yung buhay mo na ibibigay niyang buhay na walang hanggan kaysa yung pangarap mo na yumaman at talikuran ng pananampalatayang tinanggap mo. Kaya sabi niya dito, yung alam natin na sikat na talata sa paghahanap ng kayamanan, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan at sa pagnanasa ng iba. Now, yung iba, wag sanang ikaw yung iba. Wag sanang tayo yung sinasabi ni Saulo na iba. Ay nangasinsay sa pananampalataya. Now, ako ang magpapatutuo. Tatas ko 2 kamay ko. Nasa loob ng 31 years na ako'y nananampalataya, marami na ang nangawala sa pananampalataya dahil sa pagkasinsay nila sa kagustuhan nilang sumagana ang buhay nila dito sa lupa. Tatas ko mga kamay ko na patutuo. Now, huwag tayong makisama doon sa mga nangawala. Matuto sana tayo. Dahil ang buhay natin ay hindi lang sa lupa na ito nagtatapos. May pangako na buhay na walang hanggan. Ang buhay natin dito sa lupa, swerte natin pag inabot natin yung edad ng aking inang o ni Uncle Sirio, 80 plus. Swerte na po tayo pag inabot tayo ng 80 plus. Pero ang buhay na pinapangako ng ating Ama at ng ating Rabay ay buhay na walang hanggan. Now, anong ating ipagpapalit sa buhay na walang hanggan? This life on earth
sa kapiranggot na salapi, kapiranggot na kayamanan, na alam natin na sinasabi mismo ng ating Ama at ng ating mga apostol na napakaraming ebidensya, susunugin ito ng apoy balang araw. Ito ba yung pagpapalit natin sa ating pinagpapaguran, na pinag-uubusan ng ating panahon, na maski araw ng Sabat ay nagagamit mo sa paghahanap buhay para lang may maibayad ka sa iyong mga anik-anik na hindi mo naman dapat kailangang bilhin o bayaran? Alam po ninyo, kapag dumami ang ating mga anik-anik, darami din ang ating mga babayaran. At kung darami ang ating mga babayaran, kailangan mong magdagdag ng oras at araw sa paghahanap buhay. Kaya nawawalan ka ng panahon sa pakikipag-usap kay Amang Yahweh, sa pakikinig ng kanyang mga salita, sa pangangaral ng kanyang mga salita. Bakit? Dahil ikaw ay masasama sa sinasabi ni Saulo na nangasinsay sa pananampalataya dahil sa kagustuhan mong yumaman. O kagustuhan mong maramdaman ang mga bagay na gusto mo dito sa lupa na tinatawag mong iyong tinitignan sa buhay na ito. Now, ang tinitignan mo lang ba kapatid, ang buhay na ito at hindi yung buhay na ipinangako ng ating rabbi na buhay na walang hanggan? Are you going to live just this life? Ito lang ba ang pangarap mo sa buhay na ito dito sa lupa at hindi mo tinitignan ang buhay na walang hanggan na ipinangako ng Ama sa mga tunay na mananampalataya? Kaya sabi na Apostol Saulo, sa sulat niya kay Tito, again, it's Apostol Saulo. Basahin natin ang sulat na Apostol Saulo kay Tito. Now, ito, si Timoteo, si Tito, si Pilimon ay mga lingkod ni Saulo na nananampalatayang pareho sa rabay. Sabi niya kay Tito sa chapter 2 verse 13, etong sinabi niya kay Tito. Tito chapter 2 verse 13. Sabi niya, hintayin niyaong mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Ama at ang ating tagapagligtas na si Rabbi Yeshua HaMashiach. Anong sabi niya? Hintayin daw natin. Tignan natin ahead. Meaning, hinihintay natin. Yun ang ating tinitignan. It's either ang pagdating ng ating rabbi o ang pagdating ng ating Ama o yung pagpikit ng ating mga mata, pero andudon pa rin yung pananampalataya. Yun ang ating tinitignan. Kaya tayo ay pinapamili ng rabbi kung alin yung ating tinitignan sa buhay na ito. At kung anong ating inaasahan sa ating asimblya. Ang buhay na ito o yung darating pang buhay na ibibigay niyang buhay na walang hanggan. Hebreo chapter 12 verse 15. Ito pa. Sulat uli ni Saulo. Hebreo chapter 12 verse 15. Napakaingatan na baka ang sino may di makaabot sa biyaya ng Ama, baka kayo'y bagabagin ng anumang ugat ng kapaitan na sumisibol at dahil dito'y mahawa ang marami. Looking into it, sabi niya. Ingatan ninyo. Looking diligently, sabi niya. Baka may mahawa sa inyo. Anong sabi niya? Matisod. Mahawa ang marami. Bakit? Dahil baka kayo'y binabagabag ng anumang ugat ng kapaitan.
anything in your life that is bitterness, yung bang wala kang kakontentuhan sa buhay, kaya ikaw ay hindi nakakaramdam ng tinatawag na kaluguran. Bakit? Hindi mo nararamdaman yung contentment. At anything na hindi mo nararamdamang kontento ka sa buhay, kapatid ko, maghahanap at maghahanap ka. Kung hindi ka kontento sa buhay mo, maghahanap ka. Kung hindi ka kontento sa asawa mo, maghahanap ka. Kung hindi ka kontento sa antas mo ng buhay, maghahanap ka. At hindi ka titigil hanggat sa makontento ka. At kung ang pananampalataya sa rabay ay hindi magpapakontento sa iyo, kapatid ko, wala kang magiging kontento sa buhay na ito. You will always be looking for something else. Maghahanap at maghahanap ka ng isang bagay dahil hindi mo alam ang iyong tinitignan dahil walang makakapagpakontento sa iyo. Tandaan mo, kapatid ko, it's either didinggin natin ang rabay sa kanyang aral o tayo ay mananatili sa ating pangunawa dahil sa ating naiukit na sa ating mga puso na gusto nating buhay. Bay, kapatid ko, kung ang gusto mong buhay at ang iyong tinitignang buhay na gusto mong pangarap ay hindi ayon sa salita ni Amang Yahweh, kapatid ko, ngayon pa lang, ipinapaunawa na sa iyo ng rabay, baguhin mo ang iyong pananaw. Maaaring sa iyo ang aral na ito, kapatid ko. Pangalawang Pedro chapter 3 verse 12. Ito ang ipinapaunawa ngayon ng rabay. Kung ang pangarap mo ay hindi ayon sa sinasabi ng rabay at yung pangarap mo ay narito sa kalupaan, ito. Bagamat sinabi ko na ito o sinabi na ng rabay, uulitin niya ulit. Pangalawang Pedro chapter 3 verse 12. Na ating hinihintay na pinakananasa ang pagdating ng kaarawan ng Ama. Ito daw yung hinihintay natin. Pangalawang Pedro chapter 3 verse 12. Na dahil dito'y ang sangkalangitan na nagniningas ay mapupugnaw at ang mga bagay sa langit ay matutunaw sa matinding init. Matutunaw daw sa matinding init. Itataas ko sa verse 10. Datapwat darating ang araw ni Amang Yahweh na gaya ng magnanakaw na ang sangkalangitan sa araw na iyon ay mapaparam na kasabay ng malaking sunog at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. So kung ang mga gawa dito sa lupa at ang mga sangkalangitan ay masusunog, kapatid ko, nasaan yung pinapangarap mo, tinatanaw at tinitingnan sa buhay na ito? Nasaan? Now, gusto kong basahin ninyo ang binasa kong ito sa unang Pedro o sa pangalawang Pedro chapter 3 verse 10 and 12 o chapter 10, 11 and 12. Dahil kung itutuloy kong pagbasa ng verse 11 doon, sinabi niya, yamang ang lahat ng mga bagay na ito ay mapupugnaw ng ganito. Ano ngang anyo ng pagkatao ang nararapat sa inyo sa banal na pamumuhay at pagkamawid. Kung lahat daw tayo ay masusunog. Kung kasama tayo, kung kasama tayong susunugin dahil sa ating mga maling pangunawa, anong itsura daw natin kapag nangyari ito? Kapatid ko, ito'y mangyayari sa iyo, sa atin kung magiging mali ang ating pananaw
sa aral na binibigay ng Rabay sa araw na ito. What are you looking at? This life or the life everlasting? Pamili po tayo. Ipinangaral ng Rabay na sa maling mga pangunawa ng mga nauna sa atin sa pananampalataya, magmula sa pagkasilang ng ating Rabay, magmula sa panahon ni Abraham, sa maling pananaw, ang pagpapala ay naging sumpa. Narito ka na sa pananampalataya ng Rabay. Narito ka na sa kanyang asimblya. Huwag kang lilipat sa kabila dahil lang sa maling pangunawa mo na alam mong hindi naman ganito ang ipinapaunawa ng Rabay. Dahil lang sa nakita mong mas maayos, parang sa pangunawa mas maayos sila sa kabila, mas magagaring kanilang mga damit, mas marami silang mga magagarang sakyan, mas malalaki yung mga bahay ng mga nagpupunta roon sa kabila, gusto mo na rin sumama doon sa kabila. Or maaaring mas magaganda yung kanilang mga pananalita. Wala kang maririnig na mga condemnation o conviction sa mga aral na maririnig mo, kaya doon ka sa kabila. Ay kapatid ko, kung hindi ka mapapanuto ng salita ng ating Ama, sino magpapanuto sa iyo? Jude, chapter 1, verse 21. Jude chapter 1 verse 21. Sabi niya, na magsipanatili kayo sa pag-ibig sa Ama. Ha? Na inyong asahan, inyong tignan, inyong tanawin ang awa ng ating Rabay Yeshua Misaya sa ikabubuhay na walang hanggan. Yun ang ating tingnan. Not this life. Dahil sa maling desisyon natin, this life, nakasalalay ang ating buhay afterlife. Kaya pinapang-aralan tayo ng Rabay. In this life. Na wag sanang maging mali ang ating mga pangunawa. Na wag sanang maging mali ang ating mga pananaw. Na wag sanang maging mali ang ating mga tinitignan sa buhay na ito. Huwag naman sana. Huwag nating sayangin at ipagwalang kabuluhan ang aral na naririnig natin sa ating Rabay. Huwag naman sana. Kaya sabi niya dito sa Hebreo, malapit na pong matapos mga kapatid, Hebreo chapter 10, verse 27. 10:27. Dahil kung hindi natin mauunawaan ang aral ng Rabay, eto, sabi ng Apostol Saulo sa sulat niya sa mga Hebreo, kundi ay isang kakilakilabot na paghihintay sa paghuhukom. Tatas ko sa pagbasa, verse 26. Sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala, even after narinig mo ang aral na ito, at ipinagpatuloy mo pa rin ang iyong maling pananaw, maling pangunawa, maling tinitignan at inaasahan sa buhay na ito. Pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, even after narinig mo, ipinaunawa sa iyo at ipinaliwanag sa iyo ng Rabay, ang ibig sabihin ng aral na ito ay wala nang haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan. Wala ka nang, there's no remission for sin. There's no redemption, kako sana. There's no redemption for sin. Dahil you blatantly disregard ang aral ng Rabay. Pinagpatuloy mo ang mali mong iniisip na gagawin dahil yun ang pangarap mo dito sa lupa, sa buhay na ito. Kaya sabi niya, wala ka nang hinihintay. Wala ka nang tinatanaw, kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghuhukom at isang kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kaaway.
ituturing ka ng Ama na isang kaaway at hindi isang lingkod. Kaya mga kapatid ko, kung tayo ay may tinatawag na pagkaunawa, ngayon na po yung araw na yaon. Kung meron tayong pagpapakumbaba, ngayon na po yung araw na yaon. Kung meron tayong gustong hilingin sa oras na ito, yung baguhin ng Ama ang ating mga maling pangunawa. Dahil dito sa sinasabi ng ating rabbi, Apostol Saulo sa chapter 12 verse 2, ito na yung huling talata ko, talata ng rabbi. Nasabi niya, namasdan natin ang ating Rabbi Yeshua na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya. Now, sino ang naglapit sa atin sa ating Ama? Hindi ako ang naglapit sa inyo. Hindi si Pastor Abong o hindi ng kung kani-kaninong mga tao. Ang naglapit sa atin sa Ama ay ang ating Rabbi Yeshua. Siya ang nagpasimula ng ating pananampalataya, siya rin ang tatapos. Kaya sabi nga sa English, He is the author and the finisher of our faith. Siya ang nagbigay sa atin ng pagpapala para magkaroon tayo ng pag-asa sa buhay na ito. Para balang araw, pag matatapos na ang ating mga gawa dito sa lupa at tinawag na tayo ng Ama, darating ang araw na yun. Then, masasabi natin, ang ating rabay ang nagpasimula, siya rin ang tumapos because at the end of the day, when we hear the last trumpet, kapag narinig natin yung huling pakakak, kapag tinawag na ng Ama, ang lahat ng mga patay at bubuhayin niya at ibibigay na niya ang kanyang hukom. Kasama tayo sa tatawagin niyang mga lingkod na maghahari sa kanyang kaharian, natitira na kasama ng mga banal. Kaya sabi niya, masdan natin ang ating Rabbi Yeshua na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya na siya dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya ay nagtiis sa tulos. Kung ang ating rabay ay nagtiis nang siya narito sa lupa, and it is worth yung kanyang pagtitiis dahil siya ngayon ay nasa kanang bahagi ng Ama, then it is also worth for us. Sakdal din ang ating pagtitiis. Ano man yung ating pagtitiis, yung ating tinitignan ay hindi dapat makilos. What we are looking for is the life everlasting that our Rabbi promised to his disciple who will be true to the end. Ipinangako po ito ng Rabbi sa kanyang mga lingkod na nananampalataya hanggang wakas. Kaya sabi niya, naniwalang bahala ang kahihiyan at umupo sa kanan ng luklukan ng Ama. Yun po yung ating pinapangarap. Yun yung ating tinitignan sa buhay na ito. At sana, hindi lang ako, kundi tayong lahat ay umabot sa kabanalan ng Ama at sa kanyang kasukdulan na kasama tayo balang araw na tatawagin ng Ama na tapat at mabuting lingkod. Hallelujah. Ito po yung aral ng Rabbi, mga kapatid. And I'm hoping and praying na tayo po ay nakaunawa sa gustong ipaunawa ng Rabbi at ipaalam sa atin nang dapat nating tignan ay hindi lang ang buhay na ito, kundi yung darating na buhay na walang hanggan. Tayo po ay magkaroon ng kabaguhan ng ating mga pananaw sa buhay at umasa tayo sa gabay ng Rabbi na siya ang magbibigay sa atin ng tamang desisyon sa ating pang-araw-araw na buhay. Hallelujah. Salamat po sa inyong lahat. Purihin po ang ating Amang Yahweh at purihin po ang ating Rabbi, Yeshua HaMashiach. Salamat po and Shalom. Hallelujah. Hallelujah po. Hallelujah. Hallelujah. Salamat po mga kapatid.